Ginugunita ngayong araw ang ikalawang anibersaryo ng pananalasa ng Super Bagyong Yolanda, ang isa sa pinakamabagsik na bagyo sa kasaysayan. Sa Tacloban City, pinasinayaan kaninang umaga ang isang memorial marker sa labas ng Tacloban City Convention Center na nagsilbing kanlungan ng libu-libong residente noong kasagsagan ng bagyo. At may ulat on the spot si Bam Alegre. Bam! June Maris, pinasinayaan nga ngayon ng isang memorial marker dito sa labas ng Tacloban City Convention Center. Ito yung makikita ninyo sa aking likuran. At sa pagtataya ng lokal na pamahalaan, hindi bababa sa 8,000 na mga residente ang nailigtas ng Astrodome na ito sa kasagsagan ng Bagyong Yolanda. 2 taon na ang nakakaraan. Nakisama ang panahon kaninang umaga kaya matapos ang commemoration walk, nakapagmisa pa sa labas ng Astrodome para gunitain ang mga sumakabilang buhay dahil sa delubyo. May choir din na naghatid ng makabagbag damdaming mga awitin at may mga dance artist din na nagtanghal. Isang tore ang memorial marker na itinayo ng lokal na pamahalaan at nakaharap ito sa tabing dagat kung saan nagmula ang storm surge na pumatay ng maraming residente. Ang mga pangalan ng mga casualty na ito narito rin sa memorial na ito. Sa halip na maging sanhi ng kasawian, nagsisilbi ng simbolo ng inspirasyon at katatagan ng mga residente ang memorial na ito. Kagabi naman, pinasinayaan din ang isa ring memorial marker sa Anibong, Tacloban. Ito ang orihinal na mast ng MV Eva Jocelyn na sumadsad sa coastal area at nakapatay ng maraming residente. Nagsisilbi na rin itong paalala sa mga taga-Anibong sa kanilang mga pinagdaanan para makabangon sa kanilang pagkasadlak. June Maris, mamaya hapon magkakaroon pa ng isang programa para sa unveiling naman ng isang marker din dito sa Tacloban Airport at pagdating bago magdilim magkakaroon naman ng candle lighting sa Anibong. Yan ang latest mula rito sa Tacloban City. Balik sa inyo. Bam, 2 years after, kumusta yung mga naapektuhan ng bagyong Yolanda? Well, yung commerce dito, yung mga negosyo, it's back to normal. Naibabalik na rin yung status niya as a hub dito sa Region 8. Pero mayroon din tayong mga nakita mga residente rin na hindi pa rin naka-relocate sa mga permanent na mga tirahan, nasa mga temporary na mga tahanan pa rin. At nabanggit naman ng lokal na pamahalaan, madali kasing gumawa ng mga bahay na makapag-produce ng 200,000 na mga bahay na estimate nila na kailangan dito. Pero ang isa sa mga problema rin dito, yung water supply, sa kanilang assessment, 20% lang ng pangangailangan ng lungsod ang kaya nilang maibigay so far. So ang isa pang inaaral nila yung master plan ng city para sa mga hinaharap dahil meron din silang expectation na baka mas malalakas din yung mga bagyo or similar na mga bagyo ang dumating pa sa Tacloban sa hinaharap. So kailangan mapaghandaan din yun. So 2 years after, we could say na may improvement pero andun pa rin yung sariwa pa rin sa alaala ng marami. Lalo't nakarecover pa nga ng mga bangkay rito as soon as kahapon. No? Meron mga at least 6 bodies na natagpuan 2 years after. So, meron pa mga nakukuha, Bam, hanggang ngayon ng mga katawan ng mga biktima ng bagyong Yolanda? Yes, sadly, meron pa rin. Hindi natin ina-expect na mayroon pang ganun, pero yun din yung reality. Nabanggit ng local government na para rin itong situation ng World War II na kahit matagal na nangyari, may mga nare-recover pa rin silang mga katawan kung saan-saan. Itong particular, sa info natin, there were 9 bodies, pero meron tayong nakitang physical talagang presence ng bodies is 6 dito sa barangay ng San Jose. Ito yung talaga advanced state of decomposition as in kalansay na lang talaga. Hindi na rin talaga ma-recognize, kakailanganin pa talaga ng DNA test siguro para ma-verify kung sino ang kung ano yung identities ng mga labi na ito. Bagamat talagang nandun yung focus ng government, mukhang matagal-tagal na trabaho pa ito, Bam. Marami pa rin kailangan gawin dahil may mga reports din, may mga hinaing din na bakit marami dumating na donations pero parang hindi na-maximize ito. May mga hindi pa rin nagamit na budget, may mga underutilized yung kanilang description. So ayon dito sa local government din, sa nakausap natin kanina, wala pa silang report kung ano yung itemized na mga donations. They're asking for it, wala pa silang nakukuha. So hindi nila ma-assess kung nasan na ba talaga yung ganitong mga donations. Anyway, still, they're thankful na may mga tulong na dumarating from the government, from the private sector, local and international NGOs na kahit 2 years na yung nakakalipas, narito pa rin, June. Maraming salamat, Bam Alegre.